Sa tingin ko, kayong mga taga-timog ay walang kakayahang bawiin ang play. Talagang lumilitaw ang mga bayani sa murang edad. Ikaw ba ang samugat kay Yan Haiho? Tama, ako ang may gawa. Huwag mo silang pahirapan. Kung may lakas ka ng loob na umakyat, pabababain kita ng pahiga. Hoy, batang huwang, hayaan mong sabihin ko sa'yo, mas maalam pa rin ang matatanda. Master Yan, may kasabihan kami sa Guangdong, nasa kabataan ang lakas. Mayroon din kaming kasabihan sa Hilaga. Kung hindi ka magaling, huwag mo nang subukan. Sige, turuan mo ako. Master Yan, salamat sa laban. Sige. Binata, ano ang tingin mo sa laban na ito? Labanan ng mga higanti. Humahanga ako, talagang kahanga-hanga ang paggamit mo ng espada, kapatid na Miao. Ang paggamit mo rin ng tungkod, kapatid na Lu, ay hindi pangkaraniwan. Talagang namangha ako ngayon. Mukhang kahit maglaban pa tayo ng 100 beses, mahirap pa ring malaman kung sino ang mananalo. Bakit hindi muna tayo magpahinga, at pagkatapos ay maglaban tayo gamit ang ating mga kamao, para malaman ang mananalo? Ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Alam mo namang matagal na kitang gusto. Pero hindi mo lang ako pinapansin. Hayop ka. Kung makukuha lang kita, ayos lang kahit maging hayop ako.
Siling Labuyo, habang gumagalaw ka, mas lalo kitang nagugustuhan. Siling Labuyo, mas lalo kitang nagugustuhan kapag gumagalaw ka. Saan ka pupunta? Mga walang hiya. Binibini, umalis na tayo. Seg. Kapatid na Lu, Sig. Young Master, hindi ba pwede tayong gumamit ng laso na pana? Bakit kailangan pang lagyan ng laso ng bulaklak? Ang bobo mo. Sila ay mga nangungunang eksperto. Paano tayo gagamit ng lason na pana? Hindi nila maiisip na gagamitin ko ang hangin para lagyan ng lason ang bulaklak. Sa pagkakataong ito, hindi nila ito maiiwasan. Si Lu Akai at Miao Zhuofeng ay tiyak na magkasamang mamamatay. Tamang-tama ang direksyon ng hangin, oras na. Mag-ingat sa paglanghap ng lason na pulbos. Guro, mag-ingat, may lason. Guro. Guro, ayos ka lang ba? Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Mag-usap tayo pagkatapos ng laban. Huang Qing, hindi mo ako kalaban. Sumuko ka na lang. Patayin mo siya.
Sige. Guro, Sino po kayo? Lu Akay. Ikaw pala ang hari ng Nankuan, Lu Akay. Talagang totoo ang mga sabi-sabi. Masyado kang mapagbigay, kapatid na Miao. Ako'y mahilig makipagkaibigan sa pamamagitan ng martial arts. Ngayong araw, maglalaban tayo. Ngunit huwag nating isugal ang ating buhay. Mayroon akong mungkahi. Kung sino ang matulak palabas ng pugon, siya ang talo. Seg. tigil. Saan nyo kami dadalhin? Tulong. Nasaan si Kang Yue? Kung gusto mo siya, anungin mo muna ako.
Binibini, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Patay. Patay. Miao Zhuofeng, ngayon ka mamamatay dito. Atay. Guro, simulan na natin. Hindi pagsasanay ang atake mo. Hindi pa nawawala ang puot mo sa akin. Mapapanatag ka lang ba kung papatayin mo ako? Oo, papatayin kita. Hanggat may hininga ako, papatayin kita. Patayin mo ako. Sige, bibigyan kita ng pagkakataong patayin ako. Simula bukas, ituturo ko sa iyo ang lahat ng aking matataas na galaw. Kung matutunan mo, saka mo ako patayin. Kamahalan, pasensya na. Mga gwardiya, iligtas ang kamahalan. Opo. Kapatid na Huwang, protektahan ang kamahalan. Ang gumagamit ng Bianzigong. Ginoong Kang, ihatid niyo muna ang kamahalan. Protektahan ang kamahalan. Tara na. Opo. Ikaw, grabe ang ginawa mo sa akin. Gongzi Fuhukuan. Ano mo si Lu Akai? Siya ang aking guro. Hindi ko akalain na may tagapagmana pa si Lu Akai. Ang lumang utang, sa iyo ko nasisingilin. Kung matatalo mo ako gamit ang Gongzi Fuhukuan ng iyong guro, palalayain kita.
Kung hindi, kamatayan lang ang naghihintay sa iyo. Ang Gongzi Fuhukuan ng iyong guro ay marami pang galaw. Ipagkatuloy ang laban. Ang Gongzi Fuhukuan ay walang halaga sa kasalukuyan kong kakayahan. Anong klaseng martial arts ito? Hushuang Xingquan. Lord Manggu. Ipinapaalam ko po, Lord Manggu, may malaking bilang ng guwardiya ng emperador na nagpoprotekta sa kamahalan doon. Si Lord Zhang Terintas ay malamang nakulang sa tao. Pakiusap, tulungan niyo po siya. Huang Qing, sa pagkakataong ito, swerte ka. Ginoong Kang, ayos lang po ba kayo? King, ayos lang ako. Delikado dito, umalis na tayo. Mauna na kayo. Sige. Kwewen, huwag kang umalis, huwag. Bitawan mo ako. Kwewen. Kumusta? Tara na. Bilisan mo. Noong nakaraan, ikaw ang nagpahirap sa Qiang Zuhui. At naging dahilan para mapilitang magpakasal si Huinan sa isang Hapon. Ikaw ang samaire sa amin. Huang Qian. Huinan.
Iligtas mo muna siya. Ama, Wala nang oras, bilisan mo, takbo. Dito. dali, dito, bilasan mo. Talaga bang gusto mong makipaglaban sa akin? Tapos na ang laban. Umalis na tayo. Takbo. Banal na pinuno, natatakot akong baka hindi na bumalik si Huang Qiying. Dadalhin niya si Kang Yue, sigurado ako. Banal na pinuno ng pulang lotes, kung may lakas ka, patayin mo na ako. Bakit ka pa nag-aaksaya ng oras? Walang galang. Ang banal na pinuno ay may walang kapantay na kapangyarihan. Ang pagpatay sa iyo ay napakadali. Banal na pinuno ng pulang lotes, walang kapantay ang kapangyarihan. Suportahan ng Qing, paalisin ng mga dayuhan, mahal iligtas ang lahat. Banal na pinuno, dumating na sila. Talagang tapat ka sa iyong salita. Kuya Huang, huwag mo akong intindihin. Huwag mong idamay si Ginoong Kang. Banal na pinuno, ang gusto mo lang naman ay ako. Narito na ako, maaari mo na silang palayain. Dalhin mo rito si Kang Yue. Isa kapalit ng isa. Opo, banal na pinuno. Tara na. Tara na. Dapat. Huinan. Banal na pinuno ng pulang lotos. Nililinlang mo ang mga tao. Ngayon, hinding-hindi ko hahayaang gawin mo ang gusto mo. Kang, akala mo ba matatakot ako sa iyo dahil lang sa ilang baril ng mga dayuhan? Qiying.
Weinan. King. Weinan. King. Kapatid na Huwang. Huang King, wala ka ng pagkakataon na makasama si Tian Huinan. Kang, umalis ka na. Umalis ka na. Banal na pinuno, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Ano ang gagawin natin ngayon, banal na pinuno? Palagi na lang ang taong ito ang sumisira sa aking mga plano. Umalis na tayo. Sige, ngayon, maglalaban tayo para malaman kung sino ang mas magaling. Walang galang. Lumabas ka, bilis. CJ, tingnan natin kung paano mo masisira ang aking banal na kapangyarihan. Ito ang tinatawag nilang banal na proteksyon. Kaya pala hindi siya tinatabla ng baril ng mga dayuhan. Tingnan ninyo ng mabuti, ang banal na pinuno na inyong iginagalang ay isa lamang mapagsamantalang manloloko. Nilimas niya ang inyong pera at ibinulsa ang lahat. Mabuti, ikaw nga si Tai Cheosa ng Foshan. Ngayon, gusto kong subukan ang iyong Tai Sian Quan. Narinig mo ang pangalan ko. Oo, kilala ka sa iyong kamay na bakal na tulay na nagbigay karangalan sa buong Foshan. At mayroon ka ring napakalakas na Tai Sian Quan. Ngayon, ako, si Yu Tianhai, ang ika-13 henerasyon ng Shengxi Ditangmen, ay nais na matuto mula sa iyo. Sige. Malakas ang katawan. Ito ang Tiexian Quan na gusto mong makita. Alam mo nang gayon ang lakas namin, di ba? Ano yang ditanggong mo? Pakiusap, bumalik ka sa probinsya at magsanay pa ng ilang taon bago ka lumaban ulit. Guru Tai, pasensya na. Guru Yu, salamat sa laban. Kung gayon, isa kang espiya.
upang pigilan akong magsumite ng petisyon. Ginoong Kang, ihahatid kita sa impyerno para magreforma. Tigilan mo. Tianhai, nababaliw ka na ba? Mag-ingat, espiya siya ng korte. Gusto niyang patayin ang guro. Tai Chio-san, papatayin ko kayong dalawa. Itinago mo sa akin na marunong ka na martial arts. Tai Chio-san, paano ko makukuha ang tiwala mo kung hindi ko itatago ang tunay kong kakayahan? Inakala mo bang napakalakas ng iyong Tai Sien Quan? Ginoong Kang. Ayos ka lang ba? Wala yan. Huang Qiing, mag-ingat sa kanyang tanggong. Kung gayon, ikaw pala si Huang Qiing. Nabalitaan ko ngang iyong Hu Shuang Xingquan ang nagbabagsak sa kalto ng pulang lotes. Mabuti, papatayin kita para makakuha ng pabor kay Lord Manggo. Tai Chio-san, ipinagkakatiwala ko siya sa'yo. Pinatay niya si Chuba. Bago siya mamatay, pinapante niya ako para ipaalam sa inyo. Chuba, pinatay mo si Chuba. Chuba, Ikaw na naman. Ikaw ba ang Wang Qiing na sikat sa buong Guangdong? Ano ngayon? Kung gusto mo siyang dalhin, pasensya na, hindi ako magpapatalo. Kuya Huang, Tigilan niyo. Dahil nagtatrabaho ka para sa kamahalan, makakabawi ka sa iyong mga pagkakamali. Hindi mapapahamak ang iyong anak. Bukod pa rito, ang kalaban lang natin ay ang Qiang Suhui. Kaya pala ikaw ang may Bianzigong. hindi mo kaya. Tigilan nyo. Dumating na ang oras, pugutan ng ulo ang kriminal na si Huang Qiing.
Pugutan. Ililigtas ko si Huang Qiying ngayon. Ayokong saktan ng sinuman, kaya umalis kayo sa daan. Dakpin siya. Opo. Umalis kayo. Qiying, sumama ka sa akin. Hindi ako aalis. Qiying, bakit ayaw mong umalis? Hindi rin ako aalis mag-isa. Dapat mong malaman na iisa ang ating kapalaran sa buhay at kamatayan. Huweinan, patawad. Kung aalis ako, libu-libong miyembro ng Kiangsu Hui ang mapapahamak. Si Tian Huinan ay opisyal ng naging asawa ko, si Miyamoto Hidia. Umaasa ako na igagalang mo siya mula ngayon at pakikitunguhan ng maayos. At ngayon ang araw ng kasal ko, ayokong may sinumang manggulo. Dahil kaibigan ka ni Tian Huinan, dapat ay masaya kang makipag-toast sa amin. Huweinan, umalis na tayo. Huweinan. Huwag kang umalis.
Ano, gusto mong makipag-away? Laban kong laban. Natalo ka na noong nakaraan. Hindi kasama yun. Bumalik ang tatay ko noon, kaya huminto ako at doon mo ako nilinlang. Nilinlang? Sige, ngayon, tatalunin kita hanggang sa sumuko ka. Sige. Alam ko na, ikaw ang nakasakit kay Yan Haiho. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, wala akong kinalaman dyan. Tapos ka na, alam ko ang sikreto mo. Ginoo. King, anong ginagawa mo? Sinabi ko na sa'yo, hindi mo ako matatalo. Yan Bashan, huwag mong isipin na madali kaming apihin kaming mga taga-timog. Ngayon, hahamunin kita. Hindi ako nagnakaw, hindi ako nanggulo. At hindi ko rin kayo inapi, mga taga-timog. Bakit nyo ako dinidiskrimina ng ganito? Nangangahas ka pang sumagot. Inaapi na naman tayo ng mga taga-Hilaga. Tulungan niyo kami. Inaapi na naman tayo ng mga taga-Hilaga. Inaapi na naman tayo ng mga taga-Hilaga. Tulungan niyo kami. Ginang Tian, bigyan mo ako ng pagkakataong makabawi. Ang patayin ka ang pinakamagandang kabayaran. Hinan. Binibining Tian, alam kong galit ka sa akin. Namatay ang iyong ama dahil sa akin, at labis akong nagsisisi. Huwag ka nang magsayang ng oras, buhay sa buhay. Hinan. Huwag, Ana. Binibining Tian, hindi mo ako kayang talunin. Ayoko ring saktan ka. Ngayong nagkaroon ako ng pagkakataong makita kayo, taos puso akong gustong bumawi at bigyan kayo ng magandang buhay. Sa loob ng mahigit 10 taon, kami ng aking ina ay dumanas ng matinding hirap at paghihirap, lahat ay dahil sa iyo. Miao Zuefeng, mamamatay tayong dalawa ngayon. Hinan. Hinan. Hinan, anong nangyari sa iyo? Magsalita ka. Ayoko na makipag-away sa iyo. Bigyan mo ako ng pagkakataong ayusin ang galit na ito. Miao Zuofeng, huwag ka nang magsalita. Kung gusto mong bumawi, umalis ka na. Umalis ka na, umalis ka na. Ayaw ka na naming makita. Hindi ako makikipaglaban sa'yo. Kung ayaw mong makipaglaban sa akin, dumaan ka sa ilalim ng aking pantalon. Lalaki ka ba? Bakit ang tiyaga mo? Kung gayon, putulin mo ang iyong sarili at maging eunuch sa palasyo. Sige, hahamunin kita.
Huang Qing, nandito pala siya sa Foshan. Lakas pa. Tai Chiosan, lakasan mo pa. Ipagmalaki mo ang Foshan. Hindi tayo pwedeng matalo, mga taga-Foshan. Di Kiaosan, lakasan mo pa. Kung matalo ka, mapapahiya ang Foshan. Ikaw ang pag-asa ng Foshan. Kuya, ayos ka lang ba? Huang Qing, hindi ako natalo, Ti Kiaosan. Nagkamali lang ako ng kaunti. Sa sining ng martial arts, Sa laban, kailangan ng pagiging flexible at mabilis mag-isip. Gawin ang gusto mo, talunin ang kalaban. Kapatid, hayaan mo na. Huang Qing, malayo ang nilakbay ko para lang sa isang laban. Huwag ka nang magpalusot. Sige, master yan. Ang laban na ito, panalo man o talo, ay ang huli na. Kung matalo ka, may huli pa ba? Huwag na magsalita pa, simulan na. Simulan na. naku, naunahan na tayo. Ano na ang gagawin natin? Nga, Tingnan mo muna ng mabuti bago ka magsalita. Ang tinatawag na nankuan ay ganoon lang pala. magaling ang laban. Nakita mo na ba kung ano ang tunay na kung fu? Huwag mong isipin na ang mga taga-timog lang ang magaling. Maaari mo akong insultuhan, ngunit hindi mo maaaring insultuhan ang aming sining ng pakikipaglaban sa timog. Matapang. Kapatid na Miao, bakit mo siya pinakawalan? Pinapaturuan mo siya, at tinuruan ko na siya. Siya ay isang bata pa lamang. Hindi na kailangang kunin ang kanyang buhay. Tai Chiosan. Bilisan mo, iligtas sa mga tao. Opo. Tara na. Ang pagpilit sa iba ay nangangailangan din ng kakayahan. Iyoguan. Ayos ka lang ba? Ang dalagang ito ay may magandang mukha. Sayang naman kung magiging magnanakaw. Sino yan?
Ikaw pala, mabuti. Ikaw ay isang magandang babae, bakit ka nagnanakaw? Kinukuha ko lang ang nararapat sa akin. Sino ang nandito? Sino yan?